Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Masarap sa pakiramdam kapag nakakatanggap tayo ng kalinga at pag-aalaga mula sa taong mahal natin. Minsan nga lang ay nalilito tayo kung anong klase ng pagmamahal ang dapat nating isukli sa kanila. Dear Papa Dudut, magandang gabi po sa inyo at sa mga listeners nating nakikinig ngayon. Just call me Glacy. I'm now 35 years old at nakatira dito sa Makati. Avid listener niyo talaga ang lola ko, kaya sa kanya ko na-discover ang inyong radio program. Hanggang sa sundan ko na nga kayo sa online. Hindi ko nga na-imagine noon na darating ako sa point na gagawa din ako ng sulat para ipadala sa inyo. Wala lang, gusto ko lang din talagang i-share ang isang parte ng buhay ko. Masaya naman ang umpisa pero ang katapusan, kayo na lamang ang humusga. Panganay ako sa 4 na magkakapatid, Papa Dudut. Maaga kaming naulila sa mga magulang namin at nakagraduate lamang ako sa college dahil sa scholarship at pagiging working student ko. Nang makatapos ako ng pag-aaral, ako na ang tumayong breadwinner sa bahay namin. Pinag-aral ko ang mga kapatid ko at ako rin po ang nakatoka sa lahat ng pagbabudget sa bahay. Medyo malayo ang edad ko sa mga kapatid ko. 8 years ang gap namin ng kapatid ko na sumunod sa akin. Kaya naman parang naging nanay na rin tuloy ako sa bahay namin. At kahit 2 na kaming magkakapatid ang may trabaho sa bahay, ay nakasanayan ko nang tumayo bilang nanay sa pamilya namin. Bakit po kayo nakatitig sa akin, La? Tanong ko habang naghahain ako ng almusal para sa kanila ng mga kapatid ko. Wala lang. Naisip ko lang kung gaano kaswerte ang mga kapatid mo. Maswerte sila kasi may ate sila na isang kagaya mo. Yung ate na tumatayo na ring nanay at tatay sa kanila. Napakaalaga mo talaga, Glacy. At sigurado ako na magiging maswerte rin ang lalaking mapapangasawa mo. Wika ni Lola. La, bakit naman po nasingit ang pag-aasawa sa usapan? Pagtawa ko. Yung edad mo kasi huling numero na sa kalendaryo. Wala ka pa rin bang balak mag-asawa o mag-boyfriend man lang? Tanong pa ni Lola. Wala po, La. Tugon ko. Bakit naman wala? Tanong pa ni Lola. Wala pa rin po kasing darating na bagong lalaking magpapatibok ng puso ko. Pero hindi ko naman po sinasarado ang pintuan ko sa kahit na anong posibilidad. Palagi pong bukas ang puso ko sa kung sino man ang gustong sumubok na katukin ito. Pero habang wala pa pong sumusubok, sa inyo ko po muna ibubuhos ang buong panahon ko. Tugon ko. Papa Dudut, nagkaroon ako ng boyfriend noong makatapos ako ng kolehiyo. Nakilala ko si Chad dahil sa isang katrabaho ko. Nagkamabutihan kami hanggang sa magkaroon ng relasyon. Mabait naman siya at may respeto sa akin, kaya lang ay pagkalipas ng 3 taon. Niyaya niya na kaagad ako na magpakasal. Na mga panahon na yon ay hindi pa tapos sa college ang kapatid ko na sumunod sa akin. Kaya tinanggihan ko ang wedding proposal niya. Pinaliwanag ko naman kay Chad ang dahilan kung bakit hindi ko pa kayang tanggapin ang wedding proposal niya. At ang sabi niya, ayos lang daw.
Pero mula ng araw na yon ay naging malamig na siya sa relasyon naming dalawa. Hanggang sa tuluyan na ngang nagtapos ang lahat sa amin. Oo, nasaktan ako. Pero hindi ko na pinilit pang ayusin ang relasyon namin, Papa Dudut. Lalo na at ng mga panahong yon. 3 pa sa mga kapatid ko ang pinag-aaral ko. Sila ang priority ko. Kaya wala pa sa isipan ko ang lumagay sa tahimik na buhay. Kaya mula noon ay mas tinuong ko na lamang sa trabaho at pamilya ko ang oras at ang panahon ko. Honey bunch talaga ang tawagan ninyo ng boyfriend mo? Natatawang tanong ko sa kaibigan at katrabaho kong si Darlene. Oo, ang cute no? Kinikilig na tugon niya. Anong cute doon? Ang baduy kaya? Pagtawa ko. Uy, grabe ka naman. Porke wala kang boyfriend, dinadamay mo ko sa kabitiran mo. Singhal niya sa akin. At bakit naman ako magiging bitter, Aber? Tanong ko. Kasi wala kang happy na love life kagaya ko. Tugon niya. Okay lang. At least, wala akong ginagamit na baduy na term of endearment. Pagtawa ko naman. Hindi nga baduy yun. Ang sweet kaya ng tawagan namin. Hay nako. Mag-boyfriend ka na nga para maka-relate ka sa akin. Ang wika pa ni Darlene. Kung ganyan lang din ang magiging tawagan namin, no way. Pag-iling ko. Sinasabi mo lang yan kasi mas malamig pa dyan sa iced tea mo ang love life mo ngayon. Pero sigurado ako na kapag dumating na ang lalaking magpapatibok ng puso mo, lahat ng sinasabi mong kabaduyan ngayon, kakainin mo rin yan. Wika niya. Mas gugustuhin ko pang kainin tong in-order ko na adobo kaysa dyan sa mga kabaduyan mo, girl. Wika ko. Ewan ko sa'yo. Bakit kasi hindi ka pa mag-boyfriend ulit, Glazy? Sa bagay, sa sungit mong yan, sino nga na naman ba ang magtatangka na manligaw sa'yo? Wika niya. Grabe, hindi naman ako masungit. Kaagad na depensa ko. Okay, sige. Hindi ka masungit ha, suplada lang. Yung tipong titingin pa lang sa'yo, yung lalaki, para magpa-cute ay iirapan mo na kaagad. Kapag nag-try namang lumapit para makipagkilala, bigla mo na lang pagtataasan ng boses. Wika niya. Uy, kailan ko ginawa yan? Natatawa ang tanong ko. Nung nakaraang buwan na nag-resto bar tayo kasi despedida ng isang manager natin. Saka nung nakaraang buwan pa na nag-resto bar din tayo kasi birthday naman ang isang supervisor natin. May nagpa-cute sa'yo pero nung ginawa mo, sunupladahan at inirapan mo lang. Pagpapaalala niya sa akin. Kasi ang pipres ko, mga feeling gwapo, tugon ko. Natural kasi nga nagpapakute nga sa'yo. Paano ka magkaka-boyfriend kung puro pagsusuplada at pagtataray ang gagawin mo? Napapailing na tanong niya. Hindi ko kailangan ng boyfriend, Darlene. Masaya ako sa buhay ko, tugon ko. Nasasabi mo lang yan kasi nga wala kang boyfriend. Kita mo nga palagi kang masungit. Pero sigurado ako na kapag dumating na ang lalaki magpapatibok ng puso mo, mas magiging masigla at palagi ka ng masaya. Wika pa ng kaibigan ko. Sige, aaminin ko na, Papa Dudut, kahit papaano ay may nararamdaman din akong inggit sa mga kaibigan ko na may mga long time na karelasyon. Yung karamihan nga sa kanila may mga kanya-kanya ng pamilya, samantalang ako ay huling numero na noon sa kalendaryo ang edad. Wala pa rin ni boyfriend na pwede kong pagbuhusan ng oras at ng panahon. Iniisip ko na lang noon na at least ay wala akong sakit o ang pamilya ko kaya dapat na maging masaya at kontento pa rin po ako. Pero syempre, Papa Dudut, palagi kong pinapakita sa kanila na ayos lang ako. Kasi ayoko magpakita ng kahinaan at soft side ko sa kanila. Dinadaan ko lang sa ngiti at pagtawang lahat. Wala rin kasi talaga akong matipuhan sa mga sumusubok na magpapansin sa akin. Hindi naman ako choosy, pero I believe na hindi ko naman kailangang ibaba ang standard ko para lamang magka-love life. Kung may darating di masaya. Kung wala okay lang. Kasi masaya pa rin naman ako sa pamilya ko. Masaya ako na inaalagaan at ibinibigay ang mga pangangailangan nila, Papa Dudut.
Papadudot, marami rin talaga akong kaibigan at madalas akong naiimbitahan sa kasal o kaya ay binyag ng anak nila. Hindi ko na nga matandaan kung ilan ang inaanak ko. Kasi kapag may kumukuha sa akin na ninang sa binyag, kaagad akong pumapayag. Sabi kasi nila, masama daw ang tumanggi sa ganong imbitasyon, hindi ba? Isa pa ay mahilig din kasi talaga ako sa mga bata. Noong kami pa ni Chad, kasama sa plano namin ang magkaroon ng maraming anak. Pero mula nang tumungtong na sa 30 ang edad ko, ay nilagay ko na sa isipan ko na magiging ninang at tita na lang siguro ako ng mga anak ng kaibigan o kamag-anak ko. Hanggang sa nalaman ko na lamang na buntis na pala ang kapatid ko na sumunod sa akin. Ayos lang naman sa akin kasi may trabaho naman ang boyfriend niya. Pero sa paglipas ng mga buwan, hanggang sa makapanganak na siya ay hindi ko maiwasan na mainggit kasi nauna pa siyang magkaroon ng masayang pamilya. Hanggang sa isang araw nang maisipan kong magyosi sa may rooftop ng building kung saan ako nagtatrabaho. Nakilala ko si Alfie. Doon din siya sa building na yon nagtatrabaho. At nakita ko siya na tahimik na umiiyak. Inalok ko siya ng sigarilyo nang lumapit ako sa kanya at nagpasalamat naman siyang kinuha yon. Pagkatapos niyang magpunas ng luha ay nalaman ko noon na kamamatay lang pala ng mami niya 10 buwan na ang nakakaraan. At dahil wala na rin akong mga magulang ay binigyan ko siya ng payo na alam kong makakatulong para gumaan ang pakiramdam niya. Alam mo, sa totoo lang, mula nang mawala si mami, ngayon lang ulit gumaan ng ganito ang pakiramdam ko. May bigat pa rin. Oo, pero hindi na kasing bigat nung kanina bago kita nakausap, ang wika pa ni Alfie. Lahat naman kasi mahirap talaga sa umpisa. Nang magkasunod na namatay ang mga magulang ko dahil sa sakit nila, sobrang nahirapan din talaga ako. Imagine kasi panganay ako, hindi ba, tapos nag-iiyakan ang 3 kapatid ko. Hindi ko sila pwedeng palaging sabayan sa pag-iyak kaya ayun, pinipilit ko ang sarili ko na magpakatatag para sa kanila. Saka para na rin sa mga magulang ko kasi alam ko na ako lang ang aasahan nilang magiging guardian ng mga kapatid ko. Matanda na rin kasi si Lola, kaya hindi ko pwedeng iasa sa kanya ang lahat. Tugon ko. Ilang taong ka na nga pala nung nawala ang parents mo? Pag-uusisa niya. 17 years old ako nang mawala si Papa dahil sa stroke at 18 years old ako nang si Mama naman nang mawala dahil sa sakit niyang cancer. Mula noon ako nang tumatayong guardian ng mga kapatid ko. Nag-working student ako tapos ako rin ang nag-asikaso sa kanilang 3. Pagdating sa mga gamit at sarili nila, may diabetes kasi si Lola at hirap nang maglakad. Kaya kinakaya ko na lahat ng mag-isa. Sabi ko. Grabe, nakaka-amaze ka pala talaga, Glacy. Ang tatag mo. Kinaya mo lahat kahit na parang sobrang hirap na. Hindi ka bumitaw kahit na alam ko na sobrang nahirapan ka nun. At nagpakatatag ka. Hanggang ngayon nagpapakatatag ka pa rin. Sabi pa niya. Kasi yun ang kailangan kong gawin. Wala naman akong choice eh. Ayoko mahirapan ang pamilya ko ng dahil lang sa akin. Kaya ikaw, yun din ang gawin mo ha. Magpakatatag ka lang. Nakwento mo kanina na may 2 ka na kababatang kapatid, hindi ba? Wika ko na kinatango niya. Ayun, sila ang gawin mong inspirasyon para maging matatag ka ulit. Normal lang malungkot pero wag mong masyadong patagalin. Kasi kapag nangyari yon, ang mami mo naman na nasa heaven ang malulungkot para sa'yo, ang sabi ko. Tatandaan ko yung sinabi mo, Glacy, salamat ulit ha, sabi niya. Alam mo, kanina ka pa nagpapasalamat. Ilibre mo na lang kaya ako ng kape mamaya para sulit yung mahahabang sinasabi ko sa'yo. Pagtawa ko. Sige ba, kape lang pala eh. Gusto mo samahan ko pa ng pastry? Pero wala bang magagalit kung hihintayin ko na matapos ang shift mo para
makapagkape tayong dalawa. Pag-uusisa niya. Wala. Kasi wala naman akong boyfriend. Kaagad nasagot ko. Papadudot nagsimula yon ng magandang pagkakaibigan namin ni Alfie. Sa building kasi namin ay pwede talagang tumambay sa rooftop para sa mga empleyado na gustong manigarilyo o magpahangin. At ng mga oras na yon ay nagkataon na walang ibang tao doon kung hindi kami lang ni Alfie. Kaya nagawa naming makapag-usap ng tungkol sa madramang parte ng aming buhay. Nagkapalitan na rin kami ng pangalan sa Facebook at natuloy ang usapan namin na pagkakape pagkatapos ng shift sa kanya-kanya naming trabaho. Papadudot mas matanda nga pala ako ng halos 10 taon kay Alfie. Pero hindi naman naging hadlang yon para lumalim ang pagkakaibigan naming dalawa. Lalo na at nang nasa parehong floor lang ng building ang opisina namin. Madalas niya akong hinihintay sa may lobby para sabay na kaming mag-lunch, coffee break o kumain muna bago umuwi sa bahay pagkatapos ng mga shift namin sa trabaho. Doon ko mas lalong nakilala si Alfie, kung gaano siya kabuting tao. Dahilan yon para unti-unti na ring mahulog ang loob ko sa kanya. At mula nang maramdaman ko yon ay nagsimula na rin akong umiwas sa kanya, Papadudot. Glacy, pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Alfie nang makalapit sa akin. Alfie, kasi, kailangan ko na ring umalis, wika ko. Iniiwasan mo ba ako? Tanong niya. Hindi ang ibig kong sabihin syempre, hindi ba, bakit naman kita iiwasan? Pagtanggi ko. Hindi ko alam. Bigla mo na lang kasing hindi sinasagot ang mga chat o tawag ko sa'yo. Tugon niya. Busy lang ako sa trabaho. Pasensya na, wika ko. Gusto mo ba ako? Tanong bigla ni Alfie. Ha? Ano bang klaseng tanong yan, Alfie? Gulat na sagot ko. Oo, at hindi lang naman ang hinihingi kong sagot, Glacy. Wika niya. Kailangan ko na talagang umalis pag-iwas ko. Gusto kita. Seryosong wika ni Alfie. Alfie? Sambit ko. Gusto kita, Glacy, at pakiramdam ko ay mahal na kita. Sabi pa niya. Hindi pwede to, wika ko. Bakit hindi? Pareho naman tayong single, sabi niya. Oo nga, pero magkalayo ang edad nating dalawa, tugon ko. Ano naman ngayon? Glacy, wala kong pakialam sa mga sasabihin ng ibang tao. Ang gusto kong malaman ngayon ay kung parehas ba tayo ng nararamdaman para sa isa't isa. Gusto mo rin ba ako? Muling tanong niya habang hawak ang mga kamay ko. Oo. Oo, gusto kita, Alfie. Matagal na, pag-amin ko sa kanya. Papadudot ng maramdaman ko na nagkakagusto na ako kay Alfie ay iniwasan ko na talaga siya. Hindi ko sinasagot ang mga chat o tawag niya at kapag hinihintay niya ako sa lobby, palagi ako nagdadahilan na may kailangan pa akong puntahan. Iniwasan ko siya kahit nahihirapan ako kasi mahuhulog na ang loob ko sa kanya. Naisip ko kasi na wala rin naman akong mapapala sa nararamdaman ko na yon. Na masasaktan lamang ako sa huli dahil nga sa magkalayo ang edad namin. Baka hindi ko rin kayanin ang maririnig ko sa ibang tao noon, Papadudot. Halata kasi ang agwat ng edad namin ni Alfie sa isa't isa. Madalas nga kami mapagkamalang magkapatid kapag nasa coffee shop o restaurant kami. At syempre akala nila ako ang ate. Doon pa lang ay ini-imagine ko na kaagad ang magiging sitwasyon naming dalawa. Sadyang mahirap dahil sa edad namin. Kaya sa umpisa pa lang ay sinukuan at binitawan ko na ang kung anumang espesyal na nararamdaman ko para kay Alfie noon, Papadudot. Papadudot, naramdaman din naman kaagad ni Alfie ang pag-iwas na ginagawa ko noon sa kanya. Nung una kasi madalas na talaga kaming mag-chat o usap sa video call. Ina-update ko siya sa mga ginagawa ko at ganon din naman siya sa akin. Hindi natatapos ang isang araw noon nang hindi kami nagkikita, nagkakausap o kahit nagkaka-text man lang. Pero nang maramdaman kong lumalim na ang espesyal na pagtingin ko para sa kanya,
Gumawa na ako ng paraan para maputol kaagad yon. Nahirapan din ako noon, Papa Dudut, kasi halos isang buwan na kaming madalas na nagkakausap at nagkakasama ni Alfie, tapos ay bigla ko na lamang siyang iiwasan. Kumbaga'y nasanay na ako na palagi siyang kasama sa bawat araw ko at nararamdaman ko na unti-unti ko na siyang minamahal. Desidido akong putulin na yun noon. Kaya nga sa agwat ng edad naming dalawa, ayaw ko nang pag-usapan kami ng mga tao sa paligid namin. Ayaw ko ng issue pagdating sa relasyon at edad. Pero mas desidido si Alfie na ipakita sa akin na totoo ang nararamdaman niya. Pagkatapos ng araw na nagkaaminan kami na gusto namin ang isa't isa, niligawan niya ako at hindi nagtagal ay nagkaroon kami ng relasyon, Papa Dudut. Yung totoo, Glacy, ano talagang role mo sa buhay ni Alfie? Tanong ni Darlene. Wala lang, curious lang ako. Kaya natanong ko. Curious naman saan? Pagtataka ko. Curious kung bakit ganun mo nalang alagaan yung boyfriend mo. Alam mo kasi, Glacy, huwag mo masyadong i-baby yang si Alfie, ha? Oo, mas bata yan sa'yo, pero huwag mo masyadong sanayin na palagi nakaasa sa'yo. Payo ng kaibigan ko. Ano namang masama sa ginagawa ko? Tanong ko. Walang masama, pero dapat alam niya pa rin kung paano alagaan ang sarili niya. At iyaan mo rin siya na alagaan ka rin. Kung itrato mo kasi siya parang hindi mo boyfriend. Kapag nakikita ko kayo na magkasama, para kayong mag-ate at magnanay sa paningin ko. Alam ko na sanay ka na sa ganon ka sa kapatid mo, pero iba si Alfie. Hindi mo siya kapatid, kaya wag mo siyang masyadong i-baby. Paalala pa niya. Papa Dudut, kagaya ng nabanggit ko kanina, ako ang tipo ng tao na maalaga at maasikaso talaga. Maaga nga kasi akong naging breadwinner, kaya naman nasanay ako na nakadepende sa akin ang mga kapatid ko. Ako ang inaasahan nila na magpapakananay at tatay sa kanila. Kapag nandyan si Lola, hindi ako humihingi ng tulong sa kanya para maasikaso ang mga kapatid ko. Siguro nga kasi medyo ma-pride ako. Gusto ko na akuin lahat ng responsibilidad sa pamilya. Kaya nadala ko yon sa relasyon namin ni Alfie. Kapag magkasama kami, ako halos ang nag-aasikaso sa mga bagay sa aming dalawa. Kagaya ng kung anong kakainin namin, kung saan kami magsha-shopping at kung anong bibili naming bagong gamit. Anong bagay na damit sa kanya, sa event na pupuntahan namin, mga gamit niya sa pagbabasketball at kung ano-ano pa. Palagi ngang sinasabi ni Alfie na sobrang swerte niya kasi sobrang maalaga ako sa kanya. Lahat daw ng mga kailangan niya ay palagi kong ibinibigay sa kanya. Ang hindi ko lang maintindihan noon ay bakit kailangang dumating kami sa point na mararamdaman ko ang biglang panlalamig niya sa akin. Hinayaan ko lang yon noong una hanggang sa hindi ko na napigilan ang sarili ko at kinompronta ko na siya. Alfie, sabihin mo nga sa akin ang totoo. Akala mo ba hindi ko napapansin? Iniiwasan mo ako na makasama at yun ang hindi ko maintindihan. Tapatin mo nga ako. Ayaw mo na ba? Pigil ang mga luha na tanong ko. Glacy, sorry. Tugon niya. So tama nga ang hinala ko. Ayaw mo na. Pero hindi mo man lang madiretso sa akin. Wika ko. Naguguluhan kasi ako ang sabi pa ni Alfie. Saan ka naguguluhan? Bakit hindi mo sabihin sa akin? Tanong ko pa. Naguguluhan ako sa nararamdaman ko para sa'yo. Tugon niya. Mahal mo ba ako? Tanong ko. Oo. Pero hindi kagaya ng pagmamahal mo para sa akin. Tugon niya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko pa. Glacy, pakiramdam ko naghahanap lang ako ng kalinga ng isang nanay, kaya akala ko mahal kita. Sorry, pero na-realize ko kasi ngayon na yung pagmamahal na nararamdaman ko para sa'yo, kagaya lang ng pagmamahal na nararamdaman ko noon para kay Mami. Minahal kita kasi pareho kayo ni Mami. Yun lang at wala nang ibang dahilan pa. Sorry, Glacy, sorry.
Pigil na rin ang mga luha na wika niya. Papa Dudut, hindi pa man kami magkarelasyon ni Alfie. Nakita niya ang pagiging maasikaso ko, lalo na maging close kaming dalawa. May mga oras kasi na nagluluto ako ng ibabaon ko para sa lunch, tapos ay dinadagdagan ko na yon para sa aming dalawa ni Alfie. Nung maging madalas na ang pag-uusap namin, palagi ko siyang nire-remind na magpahinga sa tamang oras, uminom ng vitamins at mag-workout. Kapag kumakain kami sa labas, ako ang nakatoka na umorder ng mga pagkain para sa aming dalawa, tapos ay ako rin ang naglalagay ng kanin at ulam sa plato niya. Ganon kasi ako sa mga kapatid ko. Ganon ako mag-alaga at mag-asikaso. Kaya noong time na umiwas ako, nanibago talaga siya at hinahanap ang pag-aalaga ko. Akala ko, Papa Dudut, yon ang naging dahilan para mahulog ang loob niya sa akin. At mahalin niya ako. Yun pala ay natuwa lamang siya dahil masyadong maasikaso at maalaga ako sa kanya. Natuwa siya kasi pakiramdam niya para niya akong nanay. Yung espesyal na pagtingin at nararamdaman niya para sa akin. Kagaya lang pala ng nararamdaman niya para sa mami niyang pumanaw na. Ang kaibahan lang ay hindi ganon ka-espesyal at kalalim yung para sa akin. Nakita niya lang sa akin ang kalinga at pagmamahal na nawala mula sa pumanaw na mami niya at hanggang doon lang ako sa buhay niya. Hindi talaga naging madali sa akin ang lahat kasi mahal ko na talaga noon si Alfie. Ayaw ko sana siyang bitawan at gusto ko pa sanang subukan naming ayusin ang relasyon namin. Pero nang sabihin niya sa akin na sigurado na siyang hindi talaga kami pareho ng nararamdaman para sa isa't isa. Wala nang dahilan pa para ipilit ko pa ang sarili ko sa kanya. Alam ko na sa huli ay mas masasaktan lamang kami, lalo na ang sarili ko. Papa Dudut, ng araw din na yon. Tuluyan nang natapos ang relasyon namin ni Alfie at humingi naman siya ng tawad sa akin at syempre, hindi ko yon kaagad na ibigay sa kanya. Sa aming dalawa kasi pakiramdam ko ako yung mas dehado. Kasi ako yung mas nagbibigay ng pagmamahal pero ganun lang talaga siguro ang buhay. Parte ng pagmamahal ang masaktan. Ang mahalaga naman ngayon, kahit na wala akong love life ay naranasan ko pa rin maging masaya kahit saglit lang sa relasyon namin ni Alfie. Salamat po pala kung sakali man na mapili po ninyo ang sulat kong ito. At dito ko na rin po ito tinatapos. Yours truly, Glazy. Kapag nagmahal tayo ay hindi maiiwasan na hindi yon masuklian ng tama. Magkakaiba kasi tayo ng pinanggalingan ng buhay. Kaya nga may mga oras na magkakaiba rin tayo ng paraan kung paano ibalik ang mga bagay na natanggap natin. Kagaya na nangyari sa ating kaistorya na si Glazy. Oo, minahal din siya ng naging karelasyon niyang si Alfie. Ayun nga lang hindi kapantay ng pagmamahal na ibinigay niya. Kagaya ng sinabi niya ay parte ng buhay natin. Ang makaramdam tayo ng sakit, ang mahalaga ay alam pa rin natin kung paano ang patuloy na maging matatag sa bawat hamon o problema na dumarating sa ating buhay. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo.
Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m.